Pag pinag-uusapan natin ang rebelyon sa Samar noong 1649, sigurado, isang pangalan lang ang madalas pumapasok sa isip ng marami, si Juan Ponce Sumuroy. Siya yung matapang na mandirigmang may hawak ng itak sa mga history books natin, di ba? Pero sa ating pagsusuri ngayon, hindi tayo titingin sa taong nasa unahan. Kasi while battles are often won with swords, ang mga revolusyon, well, napapanalo talaga yan sa loob ng mga anino at lihim na pagpaplano. So sino nga ba talaga ang nasa likod ng tagumpay ni Sumuroy? Alam nyo, sa bawat malaki at matagumpay na kilusan, palaging may isang taong nagsisilbing literal na backbone o gulgod ng lahat. Kaya naman, let's shift our focus mula sa madugong battlefield papunta sa isang lihim na mastermind. Isang taong hindi mo man laging makikita sa frontlines, pero siya mismo yung naging tulay para magkaisa ang buong isla laban sa mga dayuhan. Pag-uusapan natin ngayon ang master strategist ng rebelyong ito, walang iba kundi si Pedro Kaamog. Okay, para sa ating unang bahagi, ang konteksto ng summer noong 1649. Para mag-gets natin ng buo kung bakit nga ba kinailangan ng isang utak at tagapamagitan tulad ni Kaamog, iset muna natin yung stage. Kalagitnaan ito ng 17th century at nag-aapoy sa galit ang mga tao dahil sa isang napakamapang-aping utos mula sa pamahalaang Kastila na bumaliktad sa takbo ng buhay nila. At ang nagpasiklab talaga ng galit na yan, yung tinatawag na polo y servicios. Basically, isa itong mahigpit na sistema ng sapilitang paggawa. Pilit na pinapadala ang mga waray patungong Cavite para gumawa ng mga naglalakihang barkong galyon. Ngayon, isipin niyo yung sitwasyon. Mula Samar hanggang Cavite. Napakalayo niyan. Kailangan tawirin yung dagat, super dangerous at frankly, nakakamatay na paglalakbay. Marami ang hindi na nakakauwi dahil sa sakit at gutom. Ganap na inalisan ng dignidad at pagkatao ang mga waray. Ito talaga yung naging mitya ng pag-aalsa nila. Pero remember, ang isang apoy, kapag walang maayos na nag-aalaga, mabilis itong mamatay. Kaya dito papasok yung tinatawag nating triumvirate ng Samar. May kanya-kanya silang mabigat na role dito. Sa isang side, nandyan sina Sumuroy na siyang muka at tagahawak ng espada at si David Dula na nagbibigay ng tapang sa taong bayan. Pero on the flip side, mapapansin ninyo ang papel ni Pedro Kaamog. Siya yung logistics and diplomatic head natin. Siya yung backstage architect. Habang nakikipagbakbakan yung dalawa sa unahan, si Kaamog yung tahimik pero walang pagod na nagbabantay at nagpapalaki sa apoy ng revolusyon para siguraduhin hindi ito mamamatay. Moving on sa ikalawang bahagi, si Kaamog bilang utak ng pag-aalsa. Nakakabilib pag-aralan ang karakter ni Kaamog. Bakit? Kasi hindi siya yung tipong mandirigma na basta nalang susugod sa laban nang walang plano. Isa siyang malalim at napaka-influential na strategist. Ginamit niya yung malawak niyang network at matalik na ugnayan sa mga lokal na komunidad para bumuo ng isang puwersang hindi basta-basta malalansag ng mga makapangyarihang dayuhan. Tingnan nyo, tong metodo na arkitekto na ginamit niya, parang playbook niya to eh. Number 1, diplomacy. Isa-isa niyang kinausap at kinumbinsi ang iba't ibang datos at barangay leaders para magkaisa. Number 2, intel or information gathering. Imagine walang cellphone o internet noon, pero nagawa niyang kumuha ng secret intelligence reports sa mga masukal na gubat ng Samar para malaman kung saan gumagalaw ang mga Kastila. And number 3, logistics. Sinigurado niya na may sapat na suporta, pagkain at armas ang mga mandirigma sa kabundukan. Itong eksaktong sistemang to ang bumuhay at nagpatakbo sa buong makinarya ng revolusyon. At alam nyo kung ano yung pinakasusi sa pag-ikot ng makinaryang yan? Isang napakalakas na paniniwala. Ang laban ng isa ay laban ng lahat. Ginamit ni Kaamog yung talino niya para itanim tong mensaheng ito sa puso't isip ng lahat, mula sa pinakamataas na dato hanggang sa mga karaniwang mamamayan. Matagumpay niya silang nakumbinse na ang pasaning ito ng sapilitang paggawa ay hindi lang problema ng ilan sa palapag, kundi isang mabigat na responsibilidad na kailangan nilang harapin ng magkakasama. Dahil sa mensaheng yun, the idea spread like wildfire. Mula sa isang maliit na bayan sa Palapag, Samar, mabilis na kumalat ang pag-aalsa sa Leyte, tapos tumawid patungong Albay at, wait for it, kamana-manghang umabot pa maging sa Mindanao. Makikita natin dito kung paano na-transform ng diplomatic skills ni Kaamog ang isang local na gulo into a massive multi-provincial uprising. Siya talaga ang direktang dahilan kung bakit naging ganito kalawak at konektado ang samahan nila. Pangatlong bahagi,
Sakripisyo para sa dignidad. Ano nga ba ang hugot niya rito? Bakit ba niya isinusugal ang buhay niya? Actually, hindi lang ito simpleng pag-iwas sa mabigat na trabaho eh. May napakalakas na emosyonal at moral na rason si Kaamog para magtrabaho ng walang tigil sa likod ng tabing. Nakita niya kasi na itinuturing ng parang mga hayop ang mga kababayan niya, inaagawan ng kalayaan. So, ang pag-oorganisa niya ng kilusan, ito yung tahimik pero kinaka-epektibong paraan niya para bawiin ang dangal ng mga waray. Dahil sa paninindigang yan, pinatunayan ni Kaamog na ang tunay na lakas ay wala lang sa talim ng espada. Nasa tibay na pagkakaisa at talas ng isip yan. Napakaganda ng kaisipang ito kasi kung iisipin nyo, bawat isang matagumpay na ambush ni Sumuroy sa front lines, naging posible lang yun dahil sa intel at planong galing sa network ni Kaamog. Yung talas ng isip niya ang literal na nagbigay direksyon at sandata sa bawat atake ng Gulok. Ikaapat at huling bahagi natin ang pamana ng lihim na bayani. Yes, alam natin from history na sa huli nasupil din ng mas malakas at mas armadong puwersa ng Kastila ang rebelyong ito. Pero, hindi ibig sabihin na nawalan ito ng saysay. Ang playbook, organisasyon at blueprint ng pagkakaisa na binuo ni Pedro Kaamog, nag-iwan niya ng marka na hinding-hindi na mabubura sa kasaysayan natin, na naging inspirasyon pa sa mga sumunod na henerasyon ng mga revolusyonaryo. Kasi ganito yan eh, ang mga dakilang kilusan ay laging nangangailangan ng taong nasa likod ng tabing, yung humahawak sa mga kamay ng bawat isa para walang bibitaw. Ipinapaalala nito sa atin na ang pinaka-importanting tao sa isang kilusan, well, hindi laging siya yung bida sa entablado o yung ginagawa ng rebulto sa plaza. Minsan at madalas pa nga, ang pinakamahalaga ay yung nagsisilbing pandikit, yung patuloy at tahimik na nag-uugnay sa lahat sa likuran para manatiling buo ang samahan, lalo na kapag gusto na nilang sumuko. Kaya bilang pangwakas na kaisipan sa ating pagsuri ngayon, iniiwan ko sa inyo ang tanong na to. Sino ang hidden hero ng sarili niyong probinsya? Hinihikayat ko kayong tumingin lampas sa mga sikat na pangalan at malalaking bantayog. Hanapin natin ang mga untold stories ng mga nakatagong bayani sa sarili nating lokal na kasaysayan na siyang totoong naging sandigan at nagbigay lakas sa ating bayan. Maraming salamat sa pagsama sa ating explainer ngayon at hanggang sa susunod na malalimang pagbusisi sa mga nakakapagbigahing kwento ng ating nakaraan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.